Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Len at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Hindi ko alam kung para ba itong telenovela o simpleng buhay lang na napadpad sa maling direksyon, pero sigurado ako. Totoo lahat ng sasabihin ko. Sana sa pagbabahagi ko, may makarelate at may makaintindi. 4 na taon nang nasa Dubai si Mr. Sa una, halos araw-araw kaming magkausap sa video call. Laging may, kumusta ka, mahal, at ingat ka dyan. Pero unti-unting nag-iba ang tono. Naging mas madalang ang mga tanong tungkol sa araw ko. At mas madalas na yung, pwede mo bang suotin yung damit na binili ko tapos mag-selfie ka? O minsan walang damit. Sa una kinabahan ako. Pero iniisip ko, asawa ko naman siya. At baka yun ang paraan para hindi siya matukso. Kaya pumayag ako. Nagsimula lang sa simpleng pictures. Pero habang tumatagal, nagiging mas daring yung mga hiling niya. Lalo na tuwing padala na ng pera. Parang naging deal, padala siya ng pera, padala ako ng katawan ko. Sa pictures nga lang, pero ramdam ko yung bigat. Noong una, kinukumbinsi ko sarili ko na normal lang to sa mag-asawang magkalayo. Pero habang tumatagal, hindi na siya humihingi ng kwento tungkol sa anak namin o sa nangyayari sa bahay. Wala na rin yung simpleng pangungumusta. Para bang sa bawat padala, presyo lang ako na kailangang bayaran. Hanggang isang gabi, habang nakaupo, ako sa kusina at hawak yung phone na may bagong message mula sa kanya, napaisip ako. Eto pa ba yung relasyon na pinangarap ko? Kasi imbes na kiligin ako sa tawag niya, kabado na ako kung ano na naman ang ipapagawa niya. At DJ, eto ang aaminin. May nangyari kamakailan na hindi ko akalaing mangyayari. Isang bagay na nagpagulo lalo sa isip at puso ko. Pero bago ko ikwento yon, kailangan ko munang sabihin, hindi ko na alam kung mahal pa ba talaga ako ng asawa ko o mahal lang niya yung idea na pagmamay-ari niya ako kahit malayo siya. Nung bago pa lang kaming mag-asawa, simple lang ang buhay namin. Maliit na apartment, second-hand na sofa, at lutuan na halos mabuwag na. Pero masaya kami. Kontento ako sa bawat umaga na sabay kaming nagkakape at bawat gabi na magkayakap bago matulog. Kahit walang masyadong pera, buo yung pakiramdam ko dahil kasama ko siya. Nung sinabi niya na may offer siya sa Dubai, mixed emotions ako. Masaya kasi malaki ang sahod pero natatakot din kasi alam kong matagal kaming hindi magkikita. Pero siya, puno ng pangako. Babe, 2 years lang. Pag-uwi ko, may bahay na tayo at negosyo. Tiniis ko yung lungkot kasi naniwala ako sa pangarap namin. Sa unang buwan niya doon, halos araw-araw kaming nagbi-video call. Kwentuhan ng kahit anong kabaliwan, tawanan, minsan umiiyak pa ako kasi miss ko na siya. Pero unti-unti, may mga gabing magtatanong siya, pwede bang makita kasuot yung pulang nighties mo? Nung una, cute pa, parang laro lang ng mag-asawa. May kilig pa nga kasi ramdam ko na miss niya ako hindi lang bilang asawa, kundi bilang babae. Pero habang tumatagal, napapansin ko na yung mga tawag namin mas umiikse. Hindi na niya masyadong tinatanong kung kumusta ako o kung ano nangyayari dito sa bahay. Imbes na, kumain ka na ba? Ang lagi na lang ay, send ka naman ng picture bago ka matulog. Hanggang naging mas daring pa yung hiling niya. At sa tuwing magpapadala siya ng pera, parang automatic na hinihintay niyang may matatanggap din siya mula sa akin. Hindi mensahe ng pasasalamat, kundi larawan na halos walang tinatago. At ako, pilit kong sinasabi sa sarili ko na normal lang ito. Nagganito rin siguro ginagawa ng ibang mag-asawang magkalayo para mapanatili ang init. Pero sa totoo lang, may parte sa akin na nakakaramdam ng hiya at kaba sa tuwing pipindutin ko yung send. Para bang unti-unti kong ibinibigay hindi lang katawan ko, kundi pati respeto ko sa sarili.
kapalit ng perang padala. Isang gabi, nagkataon na may inuman sa bahay ng kapitbahay naming si Ed, kumpare namin sa binyag ng panganay. Hindi ko naman planong uminom ng marami pero alam mo yung tipong kailangan mo lang ng kausap na hindi huhusgahan? Ganon yung pakiramdam ko nung gabing yon. Nasa abroad si Mr. tahimik ang bahay at ramdam ko na kahit kasama ko yung mga tao parang mag-isa pa rin ako. Habang umiinom kami sa terrace, si Ed tahimik lang sa umpisa. Pero nung medyo tipsy na ako, napakwento ako tungkol sa buhay naming mag-asawa. Hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil sa matagal ko ng kinikimkim, pero nasabi ko sa kanya yung tungkol sa mga kapalit ng perang padala ni Mr. Hindi siya natawa o nagulat, bagkus, tumingin lang siya sa akin na parang may halong awa at pagkakaintindi. Ramdam ko yung tingin niya. Hindi yung tingin na puno ng pagnanasa agad, kundi yung tingin na nagsasabing, nakikita kita. Habang nagkukwento ako, napansin ko na minsan, dumadampi yung kamay niya sa braso ko. Magaan lang, parang hindi sinasadya pero may init. At sa totoo lang, hindi ko inalis. Siguro kasi ang tagal ko nang hindi nakaramdam na mahalaga ako sa paraan na yon. Hindi lang sa pisikal, kundi bilang babae na may emosyon, may hinaing, may pangangailangan. Nang umuwi na ang ibang tao, kaming dalawa na lang ang naiwan. Tahimik pero mabigat yung hangin sa pagitan namin. Yung mga mata niya matagal na nakatitig, parang nagtatanong kung okay lang na mas mapalapit pa. Hindi ko siya pinigilan, pero hindi rin ako nag-umpisa. Basta nung gabing yon, naramdaman ko na hindi lang ako katawan sa screen na pinapadala kapalit ng pera. Babae ako na may init, may damdamin, at may karapatang maramdaman na totoo pa rin ako. Pero DJ, kung yung ganitong pakiramdam ay dulot ng ibang lalaki, kahit wala pang nangyayari ng sobra, kasalanan na ba agad ito? O natural? Lang bang hanapin ng puso ang yakap na matagal nang ipinagkait? Pagkagising ko kinabukasan, parang mabigat ang dibdib ko. Iniwasan kong magbukas agad ng cellphone. Kasi alam kong andun na naman yung mga mensahe ni Mr. mula sa Dubai, naghihintay ng reply. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, iniisip kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko yung nangyari kagabi. Wala namang masama sa technical na nangyari. Pero sa loob ko, alam kong may linya akong nilapitan na hindi ko dapat tinatawid. Kinausap ko si Mr. sa chat pero pinili kong mag-voice lang, hindi video. Ayoko makita niya yung mga mata ko, baka mabasa niya yung kaba. Pero sa bawat tanong niya, ramdam ko na mas nagiging demanding siya. Hindi na, kumusta ka love? Kundi, send ka muna ng picture mo, yung alam mo na. At sa bawat request niya, mas lalo akong naiipit sa pagitan ng dalawang mundo. Yung isa, puro utos kapalit ng pera. Yung isa, bigla na lang sumulpot at nagpaparamdam na mahalaga ako. Si Ed naman, nagsimula ng mag-message kinahapunan. Simple lang sa simula. Ingat ka ha o kumain ka na. Pero sa bawat reply ko, parang mas naghahanap ako ng susunod niyang mensahe. Hindi ko alam kung ito ba'y dahil sa pagkagusto ko sa kanya o dahil sa pakiramdam na may nakikinig sa akin ng walang hinihinging kapalit. Habang lumilipas ang araw, napapansin ko na mas ayaw ko nang magbukas ng camera para kay Mr. pero lagi kong hawak ang phone kapag inaasahan kong magte-text si Ed. Parang ako yung tali sa dalawang direksyon. Isa na alam kong dapat kong panindigan at isa na hindi ko alam kung saan hahantong, pero ang sarap sundan. DJ, masama bang hanapin ko yung presensya ng ibang tao kung sa asawa ko mismo parang nawala na yung koneksyon namin? O baka naman ako lang itong mahina at hinahayaan ng tukso na unti-unting kainin ako? Madalas kong tanungin sarili ko nitong mga huling buwan, mabuti pa ba akong asawa? O naging mahina lang talaga ako dahil sa lungkot? Sa tuwing naiisip ko ang
mga nangyari, parang unti-unti kong nararamdaman na hindi na ito yung kasal na pinasok ko noon. Dati nag-uusap kami tungkol sa mga plano namin, bahay, anak, simpleng bakasyon sa probinsya. Ngayon parang puro pera na lang at mga larawan na ayoko na ring padalhan pero pilit kong ginagawa. Sa bawat click ng camera, pakiramdam ko parang hindi na ako tao sa kanya. Parang produkto lang na binabayaran niya buwan-buwan. Noon, ginagawa ko yon para sa pagmamahal, para maramdaman niyang nandito pa rin ako kahit malayo siya. Pero ngayon, ramdam ko na para bang kabayaran na lang iyon sa padala. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang mamatay ang connection namin. Siguro noong pinalitan ng padala mo na ang kumusta ka na. Noong mas naging importante sa kanya ang makakita ng balat kaysa marinig ang boses ko. At siguro, noong mas hinanap ko ang init mula sa ibang tao. Ayokong aminin, pero nagsisimula na akong mainis sa kanya. Sa bawat tawag na hinihintay kong kumustahin ako, nauuwi sa utos at request. Sa bawat video call, hindi ko na makita yung dating tingin niya sa akin. Hindi ko na rin maramdaman sa sarili ko yung dating ako, yung babaeng puno ng pagmamahal at tiwala. Minsan iniisip ko, kung umuwi siya bukas, makikilala pa ba namin ang isa't isa? O mas pipiliin na lang naming magpanggap na okay lahat kahit halatang hindi na? At kung totoo ngang mahal niya pa ako, bakit mas pinili niyang gawing ganito ang relasyon namin? Sa totoo lang, natatakot ako. Natatakot akong baka ako na lang ang kumakapit sa kasal na ito habang siya matagal na palang bumitaw. Kayo, paano niyo malalaman kung mahal ka pa ng taong pinakasalan mo? Kung mas ramdam mo na lang ang utang na loob kaysa pagmamahal? At kung wala na talagang natira, may karapatan, pa ba akong hanapin ang init sa iba? Sinubukan kong layuan si Ed. Hindi ko na sinasagot agad ang mga chat niya, at kapag nagkikita kami sa mga inuman ng barkada, todo iwas ako sa mga tingin niyang matagal bago bumitaw. Akala ko, sapat na yon para makalimutan ko yung naramdaman ko nung gabing yon. Pero habang umiiwas ako sa kanya, mas lalo kong nararamdaman yung kakulangan sa loob ko. Para bang gusto kong bumawi sa asawa ko. Kaya mas madalas akong magpadala ng pictures sa kanya. Mas daring, mas mapang-akit. Umaasa akong baka sakaling maibalik nito yung connection namin, na baka matauhan siya at maalala kung gaano niya ako kamahal. Pero sa bawat click at send, mas lalo lang akong nauubos. Kasi kahit anong post o ngiti ang ibigay ko sa camera, wala pa ring init sa mga reply niya. Puro ganda or nice babe lang, tapos magpapaalam na kasi may pasok siya. Hanggang isang araw, dumating ang pinsan, kung galing din sa Dubai. Sa gitna ng kwentuhan, bigla niyang nabanggit, "Uy, nakita ko pala si kuya minsan sa mall. May kasamang babae, akala ko ikaw." Napatawa lang ako ng pilit, pero ramdam ko kung paano biglang lumamig ang dugo ko. Hindi ko alam kung magtatanong ba ako o magbabaliwala. Pero mula noon, hindi na nawala sa isip ko yung imahe ng asawa ko na may kasamang iba. Sinubukan kong kumbinsihin sarili ko na baka pinsan lang yon ng kasama niya or office mate o kung sino man. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit wala pang malinaw na ebidensya, parang may kumikiliti sa likod ng utak mo na may mali? Parang lahat ng ginawa ko para bumawi, para maging good wife ulit, biglang nawalan ng saysay. At habang pilit kong ibinabalik ang sarili ko sa kanya, mas mabilis namang tumutubo yung buto ng duda sa puso ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang alamin ang totoo o magbulag-bulagan na lang para hindi na masaktan. Kayo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, pipiliin niyo bang alamin ang lahat kahit masakit? O tatahimik na lang para manatiling buo ang ilusyon ng kasal na matagal mo nang pinanghahawakan?
Hindi ko alam kung tadhana o malas lang ang nagtulak sa akin nung araw na yon para maghalongkat ng mga lumang gamit sa cabinet. Nasa loob ng isang shoebox. Nakita ko yung luma niyang phone. Yung gamit niya nung bago pa siya umalis. Papuntang abroad. Wala lang. Akala ko, baka may mga lumang pictures naming dalawa. Mga alaala na pwede kong balikan para makaramdam ulit ng saya. Nung una, puro mga simpleng shots lang. Selfie namin sa palengke, mga kainan, kahit yung mga walang kakwenta-kwentang kuha ko habang natutulog siya. Pero habang nag-scroll ako, nakita ko yung isang album na tinag niya ng pangalan ko. Doon nakalagay lahat ng mga nude pictures na pinadala ko sa kanya noon. Yung mga ginawa ko ng may halong kaba at hiya. Iniisip na para lang sa kanya. Para bang biglang bumalik lahat ng amoy ng lotion ko, yung init ng balat ko sa ilaw ng maliit naming kwarto at yung tibok ng puso ko habang pipindot ng sand. Pero sa ilalim ng album na yon, may isa pa. Walang pangalan, pero pareho lang ng format. Mga litrato ng ibang babae, iba't ibang katawan, iba't ibang ngiti. Pero pare-parehong intensyon. May ilan pa na halatang kuha sa parehong kama kung saan ko ginawa ang mga sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na may halong asido. Masakit, oo. Pero may kakaibang ginhawa rin. Parang bigla kong na-realize na hindi lang pala ako ang nagkulang. Matagal ko nang sinisisi sarili ko. Iniisip na ako ang dahilan kung bakit lumamig kami. Pero eto, ebidensya mismo na hindi niya rin tinuring seryoso yung larong pinasok namin. Naramdaman ko yung galit na parang apoy na gustong lumabas sa dibdib ko. Pero kasabay nun, may kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Kung matagal na pala, kaming parehong may tinatago, ibig sabihin ba nito wala na akong obligasyong magpaka-martyr? Hanggang ngayon, hawak ko pa rin yung lumang phone niya. Parang lason na gusto ko nang itapon. Pero may parte sa akin na ayaw bitawan. Baka kasi sa oras na mawala siya, tuluyan ko nang hindi makita ang ebidensya ng lahat. Nakatulog ako kagabi nang hindi ko siya tinatawagan. At ngayong umaga, para bang wala lang sa kanya. Wala ring message, wala ring kumustahan. Parang sanay na kami sa ganitong katahimikan. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang harapin at ilabas lahat ng galit na tinatago ko o kung mas mabuting umalis na lang ng walang paliwanag. May parte rin sa akin na gustong maging tapat, ikwento sa kanya lahat ng nangyari sa amin ni Ed para patas. Pero kapag iniisip ko, anong mangyayari pagkatapos? Magbibilangan kami ng kasalanan? Mag-aagawan kung sino ang mas malala? Kahit anong pilit kong alalahanin, hindi ko na makita yung mga araw na pareho kaming masaya kahit wala kaming pera. Wala na yung dating halik na may kasamang pangarap o yakap na parang uuwi ka na bukas. Ngayon, halik at yakap ay kapalit ng litrato. Tapos na ba talaga kami? O baka naman matagal na at ngayon ko lang tinanggap? Kaya eto na lang siguro ang tanong ko sa inyo. Kung pareho na kayong nagkulang, pareho na kayong nagtaksil sa iba't ibang paraan, sino pa ba ang may karapatan magsabi kung sino ang mas mali? At kapag ang pagmamahal naging parang transaksyon na lang, posible pa bang